ano ang dapat gawin kung may tumalbog na tseke. Naku, kung ikaw yung creditor o ikaw yung binayaran at may tumalbog na tseke, at hindi naman nagpasabi sa'yo na tatalbog yung tseke na 'di ba sasabihin minsan kasi may mga gano'n 'di ba na, "Wag mo munang Mhm. ideposito po kasi, Oo. nabawasan yung 'Di ko pondo," pa gano'n. napopondohan. Pero dalawa yung pupuwedeng ikaso kasi kapagka may tumalbog na tseke. Pupuwede siyang BP-22 or yung ating under sa ating bouncing checks law. Kapagka ikaw ay nag-issue ng tseke lalo't alam mo na wala namang pondo yung tsekeng in-issue mo. Pangalawa yung ating estafa. Kasi kapagka ikaw, may deceit dun sa pag-i-issue mo ng tseke 'di ba? Kung pasok dun sa mga elements ng estafa pupuwede kang kasuhan ng estafa kapagka may tumalbog na tseke. Dalawa yung pupuwedeng ikaso, depende sa mga elementong Hmm. pasok doon sa circumstances ng inyong sitwasyon, ayun. So, Mhm, mag-ingat ng mm, again 'no, mag-iingat 'no. Siyempre siguraduhin muna kasi usually Attorney Joey 'pag nagpapaupa 'no, nire-require na talaga hmm, na mag-issue halimbawa ng 12 may post-dated checks business. or 11 depende o for the Mm, entire year. So, alam na rin ng mga ano, ng mga, lessors talaga na puwede silang, pasok sa BP-22 or sa estafa whichever the case may be, kung sakali po na mm. tumalbog yung checking. In fact, dapat nga may to a certain period dapat may mini-maintain ka talagang balance doon sa cheque, 'di ba? Para matiyak na kapagka in-encash yan ay hindi tatalbog 'no. So yun nga, definitely may Oo. pananagutan kaya siguraduhin po na may laman ang cheque na inyo pong i-issue, ayan. Oo, kasi legally Eto Attorney M naman kapagka mhm, Attorney M 'di ba legally kapag nag-issue ka ng tseke kahit na alam mo bukas popondohan mo siya, pero ngayon nag-issue ka mhm, alam mong walang laman yung tseke mo, mhm, pupuwede kang, kasuhan ng bouncing yes, checks. Hmm, oo. Kung ano medyo talagang, mahigpit 'no, yung creditor 'no, yung mm. inutangan mo. So, talagang, kailangan mag-ingat talaga.